Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayun, breaking news ito mga kababayan. Only PBBM lang nakagawa nito sa Pilipinas. Hindi ito nagagawa ng mga past administrasyon. Only si PBBM lang nakagawa nito sa bansa natin mga kababayan. Oo na ito mga kababayan ha. Unahin muna natin itong bagong inilabas ni PBBM ngayon na executive order. Naglabas si PBBM ng executive order tungkol sa pagtaas ng sahod ng mga manggagawa sa gobyerno at medical allowance. Ayan. So yan po ang isa sa mga inilabas ngayon ng ating mahal na Pangulo. Dagdagan ng sahod ng mga manggagawa sa gobyerno at meron pang medical allowance mga kababayan. So ito breaking news ito, bago lang kakalabas lang ito na balita mga kababayan. August 3, ngayon lang mismo mga kababayan. So naglabas ng executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagbibigay ng 4 tranche salary increase at medical allowance sa mga manggagawa ng gobyerno. Diba? Nakaraan lang mga kababayan, tumaas din ang sahod ng mga minimum wage. Ngayon naman mga kababayan, ay tinaasan naman ng sahod itong mga kababayan natin na nagtatrabaho sa gobyerno at may sarili pang medical allowance na ibinigay ngayon ng ating mahal na Pangulo mga kababayan. Ito mga kababayan babasahin ko lang. Ang executive order na 64 na pinirmahan umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Agosto kahapon ay sumasaklaw sa lahat na tauhan ng gobyerno sa mga sangay na ehekutibo at lehislatibo at hudikatura, komisyon at konstitusyon at iba pang tanggapan ng konstitusyonal mga kababayan. Breaking news yan, napakaganda yan mga kababayan para sa mga kababayan natin nagtatrabaho din sa gobyerno. Nakaraan, tumaas yung sahod ng minimum wage natin. Ngayon naman, ay ang ating naman mga nagtatrabaho ngayon sa gobyerno, mga kababayan. At ito pa mga kababayan, only PBBM lang din ang pinagkakatiwalaan ng mga mayayaman negosyante sa iba't ibang mga bansa. Meron na naman isang bansa na nagtiwala at mag-invest dito sa ating bansa mga kababayan. Ayan. 'Di ba? Ito, babasahin ko lang. Thai firm na mangmuhunan ng 1.5 billion US dollar para sa mega farm sa Pilipinas. Nako mga kababayan, iyak na naman yung mga didilis dito na lagi na lang nilang pinupuna ang mga travel ni PBBM. Mga kababayan, wala daw nag-i-invest sa bansa natin. Hindi kasi nila nakikita yan mga kababayan. Kasi kahit anong bato natin dito, hindi rin sila maniniwala. Ito, ang vlog natin ito ay para lang ito sa mga naniniwala sa ginagawa ng gobyerno. Lalo na ngayon, ang hangarin ng ating mahal na Pangulo na mapaahon ang bansa natin. Ito na yun Kumbaga, ito ang way ng ating mahal na Pangulo para makatulong, para mapalakas ang ekonomiya ng bansa at maiahon muli ang bansa natin. Ayaw kasi ng ating mahal na Pangulo na utang lang tayo ng utang, walang income ang panbansa natin. Ito ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, ang pag-akit niya ng mga mayayaman negosyante sa iba't ibang bansa para mag-invest sa atin dito. Ito yun, para makakatulong sa atin. 'Di ba? Tingnan niyo mga kababayan. Nakatapos lang natin ng vlog nakaraan na meron nagpagawa na ng factory ng gulong ang Japan sa Pampanga. Ngayon na naman isang mayayaman negosyante sa Thailand ang pupunta dito sa Pilipinas at mamumuhunan ng 1.5 billion. Ito pa mga kababayan, babasahin ko lang pinasasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Thailand para sa plano nitong mamumuhunan na humigit kumulang
sa 1.5 billion US dollar o humigit kumulang 87.5 billion para makatulong sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura ng Pilipinas. Di ba? Naku mga kababayan. Kaya siguro galit na galit tong mga didilis na to kasi mukhang naiinggit talaga sila kasi talagang napakatalino talaga ni PBBM kasi mga kababayan. Buruin mo yan. Siya lang ang nakagawa niyan mga kababayan. Ayaw niya kasi yung hindi talaga kumikita ang Pilipinas. Siya lang ang nakagawa niyan. Talagang gumagawa siya ng paraan. Nag-iisip talaga siya ng paraan kung paano matutulungan ng bansa natin. Ito, mga kababayan, ang pag-akit sa mga mayayaman negosyante. Pero dapat tayo, nagkakaisa na lang tayo. Para naman sa atin to, katulad yan mga kababayan. Eto, alam nyo po ba, ang dala nito? Kikita ang Pilipinas, magkakaroon pa ng trabaho ang mga Pilipino. 'Di ba? Ayaw ng mga anti-Marcos yan. Kasi alam nyo kung bakit. Kasi naiinggit sila eh. Hindi nila nagawa yan dati mga kababayan. Totoo yung sinasabi nila na after 2 dekada o 10 years ay muling uudlad ang bansa natin. Ako depende naman kaso yan mga kababayan. Kailangan may susunod pa na another Marcos mga kababayan. Kasi kung wala, kung iba na naman ang manalo at hindi ganito mag-isip kay PBBM, walang mangyayari sa bansa natin mga kababayan. Kung nakapokus lang sa isang bansa yung magiging kapalit ni PBBM, nako mga kababayan, talagang malulubog tayo. Malulubog sa utang. Si PBBM, beroin nyo na, nakailang bayad na sa utang ng bansa natin. Oo, mataas yung utang ngayon mga kababayan dahil tumaas din ang dollars dito sa bansa. Kasi alam nyo po mga kababayan, kaya tumataas talaga ang utang natin dahil din yan sa demand ng dollars sa bansa dito sa Pilipinas. Kasi tumaas yung dollars dito sa bansa natin mga kababayan. Alam nyo po, meron kasing mga DDS na hindi ko alam kung talagang paninira o ano lang. Sabi daw nila ang laki daw ng utang ng Pilipinas dahil kay PBBM. Alam nyo po ba mga kababayan, 14 trillion ang iniwang utang ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Tapos sasabihin nila na kay PBBM daw tumaas yung utang. Mga kababayan, buti nga binayaran pa ni PBBM yung iba dyan eh. Kung wala, nako mga kababayan, baka umabot na yan ng 18 trillion ng utang ng Pilipinas o abot ng 19 trillion yan. Ayaw nila nito mga kababayan makakakita ng mga ganito, galit na galit yan sila. Galit na galit yan sila. Tulad niya, meron naman mayayaman negosyante na mag-invest dito sa bansa natin na 1.5 billion. Ayaw nila yan. Malaki na naman daw ang kukurakutin ng administrasyon. Palibasa kasi mga kababayan, nung panahon nila, mga past administration, siguro gawain talaga nila yan. Ngayon, ibinabato nila sa ating mahal na Pangulo, mga kababayan. Kasi ganun palagi ang nasa bungangin nila eh. Binabato nila na kurakot daw ang administrasyon ngayon, kung ano-ano na lang. Pero alam nyo po ba mga kababayan, nakikita nyo kung saan napupunta yung pera. Yung ginagastos, nakikita nyo kung saan. Diba? O sa kanila ba, nakita ba kung saan napunta? COVID-19. Build project daw. May natapos ba? Ang tanong. Meron. Binondo Bridge. May tatak China pa. Diba? Totoo yan. Mga kababayan, kahit puntahan nyo ang Binondo Bridge, may tatak China. Diba? Mukhang donate lang din ata ng China yun eh. Kasi tiroy-broin mo, may tatak China eh. Kasi kumpira natin yan, wala sa karapatan na ilagay niya ang flag niya dyan. Kumpira ng Pilipinas pinanggastos dyan.
Wala siyang karapatan na ilagay yung plug nila dyan sa bridge na yan kasi kung binayaran ng Pilipinas yan, baka donation lang. No? Donation ng China. Yun lang ang alam ko eh. Wala na eh. Ito naman po mga kababayan, no? Na tumaas ng satisfaction rating ni President Bongbong Marcos sa quarter 2 ng 2024 ay umangat. Ayan, siyempre mga kababayan, nakikita na ng taong bayan eh. Maganda ang ginagawa ni PBBM dito sa bansa. Ang pagtulong sa mga mamamayang Pilipino ay binababa niya rin sa mga mamamayang Pilipino. Na talagang katulad niya yung mga magsasaka, yung pagbaba niya ng tulong sa mga magsasaka, siya mismo nag-aabot, mga kababayan. Ganyan ang isang presidente dapat. Iniikot ang buong Pilipinas, tinitingnan kung ang tulong na magagawa niya sa kanyang mga nasasakupan sa Pilipinas. 'Di ba? At tingnan nyo naman mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo, talagang trabaho siya. Iniikot lahat, katulad yan, yung mga nasalanta ng baha, mga kababayan. Agad, kinabukasan, nag-ikot sa agad. Yun nga lang kasi, sinasabi ng mga DDS, tapos na daw yung bagyo. Bakit daw siya mag-i-inspection? Masaklat naman yun kung nandun ang ating mahal na Pangulo habang ang bagyo, ni-inspection niya yung area. So, hindi niya makikita kung anong mga damage. Diba? Kung matinong isip nyo. Kaso mga DDS kasi, iwan ko, matino pa ba mga isip ng mga DDS? Tingin ko, hindi na eh.